Okay, magandang araw mga kabatids, no? So ito, isa na naman problema na ayaw umandar ng unit, no? Sabi ni customer, naglinis lang daw sila ng kanilang fuel filter, hindi na umandar yung kanilang unit. Kaya pinabatak na dito sa atin sa shop, no? So yan yung ating susolusyonan, mga kabatids, no? So ayan, panay lang redondo pero ayaw mag-start. So yan yung ating gagawin mga kabatids, no? Step by step kung paano natin i-check yung ating ganitong trouble mga kabatids. Okay, yan ang mga kadyos. No? So, i-check natin kung may nabog ang gasolina dito sa kanyang fuel pump. So, meron naman nabuga. Pero sa tingin ko, mahina yung kanyang bato ng gasolina. No? So, mahina ang presyo. So, yun yung isang dahilan. Sa napansin ko na medyo mahina yung pressure ng kanyang fuel filter. No? Fuel pump. So, ngayon, i-check natin muna dito sa sakit na injector kung merong supply. No? So, yung kulay brown, yung positive supply ng socket kung meron ba. So, i-check ko muna kung meron siyang supply. So, ayan mga kabadget yung pangalawa natin gagawin. So, ganito yung pag-trouble kapag biglang ayaw umandar ang unit. Tapos, nilinis nyo lang yung inyong fuel filter, ayaw na umandar. So, step by step tayo sa pag-check ng mga ganitong pag-trouble, no, mga kabadets. So ayan, okay naman yung supply ng kanyang socket, so walang problema sa supply. So ibig sabihin walang problema sa kuryente, no, dahil meron naman supply. So ayan mga kabadets, no, walang problema yung supply niya, meron siyang supply 12 volts, no, so walang problema. So paano natin gagawin dyan mga kabadets? I-check natin yung buga ng fuel injector kung meron bang buga ang fuel injector, no? So ayan yung pangalawa natin gagawin. Tatanggalin natin itong pinaka-fuel injector at i-check natin. Paparedondohin natin yung unit kung magbubuga ba siya ng gasolina. So yan yung ating pangalawang gagawin para ma-check natin kung nasaan yung problema, no? So ayan mga kabadid, yung ating mga simpleng idea sa ganito pag-trouble ng mga ganitong issue. So step by step para makuha natin yung sira, no? So ayan mga kabadid, so natanggal ko na yung kanyang fuel injector at ipaparedondo natin kung magbubuga siya ng gasolina. So ayan mga kabadid, so habang nagre-redondo siya, napakahina ng buga ng gasolina ng kanyang fuel injector, na. So ayan mga kabadid, talagang sobrang hina. So ang gagawin natin dito tatanggalin natin at tatry natin linisan muna ng ang fuel injector, no? So ayan mga kabadid, kakalasin ko muna itong fuel injector at lilinisan natin. Okay, dito sa part na to mga kabadid, sa DIY ulit tayo, ay lilinisan natin yung ating fuel injector, no? So ayan mga kabadid, no? Kung mapapasin nyo, goods na goods naman yung buga ng kanyang fuel injector. So ibig sabihin, walang problema ang fuel injector niya dahil gumagana, no? So napakaganda ng buga ng kanyang fuel injector. So walang problema yan, no? So mas mainam na rin yung nalinis natin. So ang ganda ng spray ng kanyang fuel injector. So goods na goods yan mga kabadid. So okay ito mga kabadid, so wala problema ang kanyang fuel injector dahil gumagana pa, no? So mas mainam na rin yung nalinisan natin. So ayan mga kabadid, yung ating mga idea, no? So kung paano tayo magto-trouble ng mga ganitong issue dahil nag-DIY si customer na nilinisan yung kanyang fuel pump, bigla na lang umandar, hindi umandar. So ayan mga kabadid, no? So diretso linis na rin ng injector. So ayan mga kabadid. Okay mga kabadid, so kinabit na uli natin. Kaso pag nakakabit siya dito, wala talagang bumubugang gasolina. So yan yung problema, no? Check natin dito sa fuel pump, no? So sa pag-check ng fuel pump, ipapaw nyo ang susi, tatakpan nyo yung butas, no? So halos walang pressure yung gasolina, no? So ibig sabihin, nasa loob ng fuel pump ang problema. So ayan mga kabadid, tatanggalin natin yung fuel pump, no? So dito sa fuel pump, so ayan, napansin ko agad na ayan, may pagkakamali na dito sa pinaka-nozzle, no? So malamang sa malamang na tinanggal yung nozzle nito, no? So baliktad ang, so ayan mga kabadyats, baliktad ang kabit ng nozzle at baliktad din yung o-ring, no? So hindi dapat ganyan ang pwesto niyan mga kabadyats, no? So pakita ko sa inyo kung ano ang tamang position niyan. So malamang sa malamang na tinanggal to at pagbalik ay mali na ang pagbabalik. So ganyan ang pwesto niyan mga kabadyats, yung dulong matulis sa loob yan pati yung o-ring. So ganyan dapat ang position niyan mga kabadyats, no?
yung o-ring at saka yung dulong medyo matulis, ay dapat ganyan ang position yan, papasok sa loob. So, ang pagkakamali nila ay baliktad yung pagkakakabit ng pinaka-nozzle. So, yan yung naging dahilan kaya walang ka-pressure yung gasolina. No? So, sa paglilinis nito mga ganito, hindi nila dapat itong kalasin. No? So, maliban na lang kung sira ang o-ring ng pinaka-nozzle. So, ayan mga kabadyads, no? Ibinalik natin sa dating pwesto yung nozzle, tapos ibabalik na natin yung fuel pump. No? So, ayan mga kabadyads, at papaanda rin na natin yung unit. No? So, pero i-check muna natin kung may pressure na bang malakas yung kanyang fuel pump. So, same process pa rin, ipapaw nyo yung susi at tatakpan nyo yung butas. No? So, kailangan yan, medyo itutulak yung inyong daliri dyan at sisirit ang gasolina. So, ayan mga kabadyads. No? So, ayan. Yan, kailangan yan, ganyan. Pag takip nyo sa butas ng pinaka-fuel pump, sumisirit pa rin ang gasolina. Ibig sabihin, malakas ang pressure niyan. So, yan yung naging problema. Kaya hindi umandar yung unit. Mahina ang pressure ng fuel pump dahil sa pagkakabit ng kanyang nozzle na baliktad at yung o-ring. So, pag maglilinis kayo ng ganitong fuel pump, huwag nyo nang gagalawin yung pinaka-nozzle. Okay. Maliban na lang kung sira ang o-ring. So, ayan mga kabadyads, no? Umaandar na yung unit. So, yun ang naging problema. Nag-DIY si customer at nagkamali ng paglalagay ng kanyang nozzle. No? So, ayan mga kabadyads, simpleng idea. Okay, yan mga kabadyads, no? So, yan yung ating simpleng idea kung paano mag-trouble ng mga ganitong issue. No? So, paalala lang, kapag ka maglilinis kayo ng inyong fuel pump o yung fuel filter, kung hindi man yung papalitan, huwag yung tatanggalin yung nozzle, maliban na lang kung sira yung o-ring. Sinyalis naman kapag kasira ang o-ring, tumutuloy ng dire-diretso. So, yun, pwede nyo buksan yung nozzle at palitan ng o-ring. So, ayan mga kabadyads. So, siguraduhin nyo lang na tama yung paglalagay nyo ng nozzle. So, ayan mga kabadyads. So, na tayo.